Amen. Balita ko po si Kuya Dave, pasayan niyo daw po ay sasali sa gymnastic So, ayan, tatalunin daw niya si Carlos Yulo. Ayan, di natin alam ang hidden talent ni Kuya Dave. So, let's vote for him. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Lord, we thank you, Lord God, for this day. We honor you and we bless you. Lord, maraming salamat sapagkat hindi ka po nagkulang sa amin. At sa araw na ito, ikaw lang po ang dapat parangalan. Bigyan ng pinakamataas na papurit pagsamba. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Hindi ka nagbabago. Tapat kang lagi. Lord, sa araw na ito, makarinig kami sa'yo. Lumakas kami. Pagalingin mo ang may mga sakit at karamdaman. At kung may tuturo ka sa amin, Panginoon, umuwi kaming bit lalo na, Panginoon, ang iyong salita. Salamat, pagkaisahin niyo po kaming lagi. Tanggalin mo ang lahat ng bigatin. Inaalay namin ang lahat ng ito sa iyong paanan. Salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige, kumamay ka ng 2 hanggang 3, sabihin mo, pinagpala ka ng Panginoon. Praise God. Yan. You know, minsan, we act like we are always strong. Diba? Pero hindi natin alam, minsan, bagsak na tayo. And sometimes, we think that in the story of our lives, we are always like David, na we can kill the Goliath just like that. Pero marami sa atin ay si Saul, nagtatago sa tent at naghahanap ng rescuer. Hello? Minsan sasabihin natin, pag nakakita tayo ng mga problems, si Goliath, sabihin natin, wala yan. Isang bato lang yan. Pero iisipin natin, akala natin tayo yung mga giant slayer. Pero hindi pala, tayo pala yung si Saul na tumatakbo. Ang iba naman sa atin, akala natin tayo si Jacob. At hindi tayo si Esau na dahil lang sa gutom maipagpapalit ang kanyang birthright. Pero ilang Kristiyano, napakadami ang pinagpalit ang maraming bagay sa mundo kaysa Panginoon. And many times, we've done it. Di ba? Lagi nating iniisip, pag merong problema at pagsubok, tayo si Shadrach, Meshach at Abednego. I will not bow down to idols. Hello? Pero ang totoo niyan, many times, we have bowed down. Amen? We have bowed ourselves to worldly pleasures. Minsan nakita natin ang sarili natin na sumuko at ipinagpalit ng Diyos. Pero sabihin mo sa katabi mo, salamat kapatid. Kasi nandito ka pa rin. Pinili mo pa rin ng Diyos ngayong umaga. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. In our lives, we think that we are always the hero, pero hindi. Sometimes we are the rebel, sometimes we are the cowards. Amen? There are times that we fail. Sometimes tayo yung loser at hindi tayo yung winner. We've experienced in our lives that we are the luster, we are the defeated, we are the sinners, we are the Pharisees. We're not the good guy, but we are the bad guy. If you don't admit that, then you're missing half of the gospel. Because the Bible talks about the real champion who fights for us. Amen? Who rescued us. He is the real fighter. He is the real champion. He is not the quitter. He makes all things beautiful. He is our defender. He is our rescue. He is our Savior. He is our healer. He is our God. At sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga pumapasok lagi yung faith. Pumapasok lagi yung grace ni Lord. Amen? Sapagkat in our own strength, we cannot do it. Amen po ba? Mapasok yung mga things that you have not hoped for, pero pinaniniwalaan mo sapagkat nandyan ang grace ni Lord.
Grace comes when you don't expect it, Faith comes when you have no way out. Because sinasabi lang ng Panginoon, ako ang kailangan mo. Kaya ka champion, kaya ka malakas, kaya ka nakakatayo ngayon, hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil sa ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Many times, our pain have caused us sobrang distressed na kung minsan ay gusto mo na talagang sumuko sa buhay, pero many times, and this is proven, our pain becomes a purpose. Sometimes our mourning, yung ating pag-iyak, ay nauuwi sa dancing. Hello? At madalas, our trials becomes triumphs. Amen? Our testing becomes our testimony. Sabi nga nila, wala na raw miracles and signs and wonders ngayon. Maraming teaching na lumalabas na wala nang miracle ngayon. Pero tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, isa kang miracle. Totoo. Akalain mo mabago yan. Sabi mo, titigan mo sa mata, akalain mo born again ka? Di ba? Akalain mong makasama kita sa church? Di ba? Isa kang mirakulo. Kasi the greatest miracle of all is yung buhay na binago ng Diyos. Yung buhay na walang pag-asa at nagkaroon ng pag-asa. The greatest miracle, hindi yung gumaling lang ang sakit. Hindi yung gumaling lang sa cancer. Hindi lang yung pilay ay nakatayo. Mga lumpoy nakalakad, mga bulag ay nakakita. Ang greatest miracle na ikaw, once a sinner, once was lost, but now you are found. Ang greatest miracle, yung buhay natin na nakakilala sa Diyos, na dati wala ka naman pakailam sa church. Ni wala nga sa pangarap mo, nakakanta ka ng hallelujah, hallelujah. Ni hindi mo nakitang sarili mong sumasayaw sa Panginoon. Nung una mong punta sa church, sabi mo, siguro may ganyan yan. Hindi ko lang alam. Parang, di ba? Nung una mong punta sa church, sabi mo, ang corny naman. Ba't umiiyak sila? Bakit pumupunta pa sa unahan at nagpapalehans pa? Ano yun? Pero kung nakakilala mo ang Panginoon, naranasan mo ang presensya niya, at tanggap mo ang kanyang pagpapatawad at pagpapagaling, amen? Pag-aayos ng buhay, ikaw na ngayon ang nagtataas ng kamay, kusa ka nang pumipikit, kusa mo nang tinataas ang kamay mo sa Diyos, sapagkat mabuti siya. Whether in good times and in bad times, God is worthy of our praise. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang natin sasambahin ng Diyos dahil okay ang buhay natin. Hindi mo sinasamba ang Diyos dahil magaling ang song leader natin, although palakpakan natin ang ating mga worship team. Amen. Sino mga Bisaya dito na pakanta kanina? Grabe kayo, susunod Ilocano naman. Anyway, di ba? Sinasamba natin ang Diyos kasi Diyos siya. Kaya bawal lang reason na hindi ako makakasayaw ngayon kasi hindi ako makakanta ngayon kasi mabigat ang problema ko. Hindi ako hallelujah sa Lord kasi may pinagdadaanan ako. The more na may pinagdadaanan ka, the more na may problema ka, the more na sambahin mo ang Diyos. Kasi the more na sinasabi mo, Lord, I need you. Hindi tayo maawit sa Lord dahil sumasabay lang tayo sa worship leader. Inaawitan natin, tinataas natin ang anti kamay sa Kanya kasi mabuti siya. Diyos siya. Karapat dapat siyang sambahin. Karapat dapat siyang awitan. Karapat dapat siyang taasan ng kamay. Kung darating ang presidente ngayon, si President BBM, o sino mang presidente, Lenny, sa mga taga-Lenny dyan, sorry. Di ba, kunyari, pumasok, hindi ba't bibigay natin tamang paggalang sa presidente natin? Hindi po ba? Ang nandito ngayon, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang may lalang ng langit at lupa, amen, ang tumawag sa iyo at tumawag sa akin. Tapos pupunta ka sa church, halos mawala na yung boses ni Kuya Tisoy, ni Pastor Benerson. Kakasabing sumayaw ka, ikaw naman,
ikaw na lang, kayo na lang. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, next week, hindi na ako uutusan. Pupunta ako sa church, sasambahin ko ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Naniniwala ako na lahat tayo dumadaan ng pagsubok. Sabihin mo, sino yon? Lahat tayo may mga problema. Ang wala lang problema siguro yung bagong baby na wala pang isip. Amen? O kaya walang problema yung nandun daw, sabi ni Daddy lagi sa kanyang preaching, yung nasa, mental hospital. Kasi wala sa sarili. Hindi nila alam ang problems, di ba? Pero hanggat humihinga ka pa, hanggat buhay ka pa't may sa isip mo ikaw, lahat tayo everyday, we are facing a lot of problems. Amen? Yun na nga lang, tuwing katapusan, di ba? Lagi mong hinaharap si Judith. Sikat na sikat yan si Judith. Ano yung Judith? Due date. Due date ng Meralco, due date ng tubig, due date ng tuition fee, due date ng rent, di ba? Ng internet. Minsan yan ang lagi mga harapin eh. Whether you like it or not, kailangan mo siyang harapin. Kaya kung ikaw ay nasa isang bahay at nakikitira ka, at nakakapag-charge ka pa ng cellphone ang palad mo. Kasi wala nang libre ngayon. Kaya ka nakaka-charge ng cellphone na walang bayad. Ibig sabihin may nagbayad para sa'yo. Wala kang trabaho pero nakakakain ka, nakakainom ka ng tubig, mapalad ka. Ibig sabihin may bumili ng tubig para sa'yo. May nagluto at nakakain. Amen? Kaya mapalad yung ganung mga tao. Pero I'm gonna talk about today, problems to blessings. Sabi mo sa katabi mo, problems to blessings. Sinong naniniwalang may blessings sa problema? Alam niyo po ba, may nakatagong pagpapala sa mga problema? Bakit po? Tanong natin, bakit po, Pastora Melan? Unang-una, problems reveal our strength and limitations. When the problems reminds us of our strength and limitations, they teach us about kung anong kakayanan natin. It reminds us that we are just human. Minsan sa ating struggles, we often discover the depth of our own strength and the boundaries of our humanity. Ibig sabihin, pag tumarating ang problema, nakikita natin yung lakas natin. Hanggang saan yung lakas natin? Hello? At hanggang saan lang yung limitation natin bilang tao? Minsan, problems remind us that we are just human. Na hanggang dito na lang talaga. At kailangan natin ng Diyos. Hello? In Psalms 22:19-21, sabi dito, "But you, Lord, do not be far from me. You are my strength. Come quickly to help me. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dogs. Rescue me from the mouth of the lions and save me from the horns of the wild oxen." Problems remind us that God is our ultimate strength. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may blessing sa problema. Kasi it will remind us sa mga bagay na hindi na natin kaya, hindi na natin kayang solban, pero God is our ultimate strength. Ilang beses nagka-problema ka, inlapit mo sa Diyos, natapos din. Ilang problema yung halos hindi ka makakain, hindi mo alam ang gagawin mo, Lord, ito na talaga, tapos na. Pero andito ka pa din. Nakatayo ka pa din. After ng maraming iyak, after ng maraming sama ng loob, gumising ka ng umaga, natapos din pala. Lalo na binigay mo siya sa Diyos. Amen? Lalo na inabot mo siya sa Panginoon. Ibinigay mo sa kamay ng Panginoon. Sometimes, wala kang problema, puro lang joy, puro abundance. Pag walang problem, sometimes we tend to forget to depend on God. Hello? Di ba pag maganda ang trabaho, maayos naman ang bahay, kumakain ka naman 3 beses ang araw, minsan nakakalimutan mo ang Diyos. Hello? Sabi sa Proverbs 38:9,
Sabi dito, keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Give me only my daily bread. Kasi sabi niya rito, I may have too much, but disown you. And who is the Lord? Hindi mo kilalanin ng Diyos. Or may I become poor and steal and dishonor the name of my God. Sabi dito ni Solomon, huwag mo akong masyadong pagyamanin o paghirapin. Sapagkat, sabi niya, bigyan mo lang ako ng sapat na pagkain sa araw-araw. Baka kung managana ako ng sobra, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, ay matuto kong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Sinabi ni Solomon, avoid extreme. Ilayo mo ako sa dalawang extreme. Huwag mo akong sobrang pagyamanin. Baka makalimot ako sa iyo, Diyos. Huwag mo naman akong sobrang paghirapin dahil baka matuto akong magnakaw at bigyan ko ng kahihiyan ng iyong pangalan. Minsan, this verse warn us again extreme. Too much wealth can lead to forgetfulness about God. Yeah? Kay King David, too much wealth can lead us to forgetfulness. Di ba? Maraming mayayaman, di na nila kinilangan ng Diyos. Di ba? Sabi sa Bible, ang dami ko ng ipon, sabi niya. Ang kamali ko'y punong-puno, sabi niya gano'n. Ano pang kailangan ko? Mabubuhay akong masagana. Ang sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi, kukunin ko din ang iyong buhay. Para saan? Hello? Yung sobrang yaman, sobrang daming pera, hindi rin maganda. Yun namang sobrang hirap, sobrang pagkadukha. Sabi niya, Lord, sabi sa Proverbs, iiwas mo din ako. This verse warns us against extremes. Too much wealth can lead to forgetfulness, while too much hardship can lead us to distress. Minsan kasi pag masyadong sobrang saya lagi, nakakalimot na sa Panginoon. Pag sobrang tahimik, walang problema, pinagpapala, nakakalimot na sa Diyos. At ang sobrang problema naman, ang ending, nagagalit, sinusumpa ang Diyos, katulad ng asawa ni Job. Dumating ang matinding problema, ang sabi niya kay Job, sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. See, Solomon warns us to avoid both extreme. Pero pag dumating ang problema, problems becomes a blessing when it humbles us before God. Sabihin mo, it humbles us before God. Adversity has a way of drawing us back to our knees, surrendering our will to the one who knows best, and that is the Lord. Problems make us surrender our will to God. Minsan, hindi tayong hilahin ng Diyos sa isang sulok para tayo makaalala. Minsan, nilalagay tayo ng Diyos sa isang lugar ng ating buhay para hindi tayo makalimot. In Deuteronomy 8:2-3, remember how the Lord your God led you all the way to the wilderness. Alam mo itong verse na to? Nung panahon kasi ni Joseph, di ba, nailigtas ang buong Israelites, pero habang tumagal ang panahon, nag-enjoy sila ng maraming blessing, yung sumunod na dynasty, hindi na in-honor yung Pharaoh's wish. Kaya yung mga Israelites inalipin. Kaya nung panahon ni Moses, iniligtas ng Diyos ang mga Israelites sa pagkakaalipin at nandun sila sa wilderness for 40 years. Sabi doon, yung 40 years na yun, dapat daw po isang linggo lang sa disyerto, pero naging 40 years. Bakit po? Gusto ng Diyos ipaalala sa kanila. Hinumble sila ng Panginoon kung saan sila hinango ng Diyos. God wants them to be very dependent to Him. Kaya doon sa disyerto, hinumble ng Diyos ang mga Israelites sa disyerto para hindi sila makalimot. Di ba pag ang tao may problema, minsan sabi lang ni Lord, gusto ko lang naman lumapit ka sa akin eh. Yung mga taong sobrang problema, grabe umiyak. Because why? Problem humbles us. Yung nagawa mo na lahat ng solusyon pero wala pa rin, it will humble you and say, Lord, bahala ka na. Di ba? Yes. So when problems becomes a blessing, it humbles us. Amen. You know why? Because humility
is the only correct attitude towards God. Pag nakakalimot na tayo na minsan, pababain natin yung ating puso. Kasi yun lang ang position na ino-honor ni Lord. Amen. Kaya pag may problema, it humbles us, it puts us into a correct position before the Lord. Amen? And when we do that, tignan mo, may gagawin ang Panginoon. Amen? Problems becomes a blessing when problems remind us to pray again. Maraming tao, pag walang problema, okay, nakakalimot mag-pray. Yung mga laging kain ng kain sa labas, yung wala nang ginawa kundi kumain, minsan nakakalimutan na mag-pray, nakasubo na. Hindi ka pa hindi pa pala, sorry. Di ba? Sino yan? Alam niyo, naalala ko ang aming Daddy Bishop. Kami po, nung bata kami, kasi si Daddy used to be a syndicate. Talagang, sa mga hindi po nakakaalam ng testimony ni Daddy Bishop, dati siyang sindikato, mafia, leader ng mga mafia nung panahon niya. Kaya yung kami mga magkakapatid, lumaki kami sa luho dahil ganun ang dad namin. Lahat ng kailangan namin nabibigay. And then, hinumble siya ni Lord. Nung hinumble siya ni Lord, tinawag siya magpastor. From nobody to somebody, from darkness to marvelous light, si Daddy talaga yon. He picked me up. He turned me around. Si Daddy Bishop yon. Sapagkat hindi natin akalaing siya'y mabuborn again. Lagi niyang kataga is, kung ako binago ng Diyos, ikaw pa kaya? Kasi siya po talaga yon. Pero nung panahon na siya'y nagpapastor na, tuwing kakain kami, lagi nagpapaalala, wag mo na, teka lang, wala mo nang susubo, teka lang, sabihin sa aming kakapatid, kami ready na kumain. Tandaan nyo, sabi ni Daddy, dati ang pinapakain sa inyo ng Daddy nyo galing sa masama. Ngayon, pastor ng Daddy nyo, pinapakain ko sa inyo ay galing sa Diyos. Lagi po yun. Sabi namin, Daddy naman, i-record na namin yan. Gumaganong kami. I-record na lang namin para hindi na paulit-ulit. Kasi paulit-ulit niyang sinasabi. Ngayon wala na siya namimiss namin. Pero napunta na po sa puso namin. It's written in our hearts. Because, naalala ng Daddy Bishop na sa panahon ng kawalan, yung pagkain kinakain namin ay hindi na galing sa masama, galing na sa Diyos. Problems, trials, pains, it reminds us to pray. Baka hindi ka na nananalangin. Minsan, sasabihin mo na lang, didiskarte na lang ako. Alam ko na gagawin ko dito, na pagdaanan ko na to. Alam ko na, mangungutang ako. Alam ko na, si ganire, si ganon. Pero minsan, nahayaan ng Diyos, dumating sa panahon, na kahit isang tao wala kang malapitan, para matuto kang manalangin. Ang hirap sa atin, pag dumating ang problema, lahat natawagan mo na. Lahat na utangan mo na. Pag wala na talaga, huli ang Diyos. Hello? Pero ngayon, kung meron tayong pinagdadaanan, unahin mo ang Panginoon. Amen? Unahin natin ang Diyos. Baka kailangan lang nating manalangin. When pain becomes a blessing, when problems confront us with our sin. Alam niyo po ba, minsan ang problema, it reminds us about sin. And it stops us from sinning. Pag sobra-sobra ng problema, nagpapatawag ito ng repentance. May something is wrong. Hello? Minsan, di ba sa pamilya, pag magulong-magulo na lahat, papatawag si tatay, lika, ano bang nangyayari? Ano ba yan? Ba't nagkakagulo-gulo? Di ba? Mag-ayos-ayos tayo. Di ba ganon? Problems leads to repentance. Pinakamapanganib, yung dumadaan ka ng problema at alam mong may kasalanan ka at ayaw mo mag-repent. At patuloy ka pang lumalakad sa kasalanan and you are defending it. Yan po ang mahirap. Yung problem mo, imbis na maging blessing, magiging mourning. Kasi walang pag-amin. Walang pagsisisi.
Sabi nga doon sa Bible, the fattened, you are fattened for a day of slaughter. Kaya habang maaga pa, habang akala mo nakatayo ka na pero nabagsak ka na, lumapit ka na sa Diyos. Para yung problem na yan, maging blessing. Yung problem mo na yan, ma-turn into joy. Diba? Pagsisihan na ang kasalanan at wag mo nang antayin pang lumala. Amen? Malala at lubusan kang malugmok. Sapagkat ang problema may tinuturo sa atin. Minsan may mali. Lord, walang-wala akong pera, walang-wala na ako talaga. Ba't ka napunta sa ganyan? Sumobrang spending mo. Yung pumapasok na pera, hindi tama sa way ng paggastos mo. Mas mataas pa yung gastos mo kaysa sa pumapasok na pera. Bawas-bawasan ng pagkain sa labas. Bawas-bawasan ng, di ba, ang mga bagay na hindi naman tama. Minsan birthday, mangungutang ka pa, birthday lang. Kesa naman, malubog ka sa utang. Pumili ka na lang ng cupcake ko, kasama namang mahal mo sa buhay. Kesa naman magpa-birthday ka ng ganda-ganda ng handaan mo, pero after birthday na isang araw, ang utang mo naman. Di ba? Maging matalino, magsisi. Minsan, yung yung bigla-bigla na lang bumibili dahil may home credit. Impulsive buying. Pag uwi mo, mapasugod ka na, meron ka palang 2 years to pay. Ilang beses ka nagpapalit ng cellphone, may humahabol pa din. Daig pang Holy Spirit. Kahit saang bahay ka lumipat, nahabol ka. Hindi ba? Hello? Panay ang Shopee, walang masama dyan. Pero minsan, natatagpuan mo ang sarili mo, lubog ka na sa utang. Sabi ni Lord, magsisi ka na. Yung mga hindi mahalaga, huwag mong bigyan ng halaga. Paano pag nagkasakit si nanay? Ni pambili ng Biogesic, wala ka. Paano pag nagkasakit si ate o si bunso? Kaya nyo kumain, uminom ng Starbucks every day. Pag ng ospital, walang pang ospital. Hello? May tinuturo ang Diyos. Gusto ng Diyos maging matalino tayo. Hello? Minsan ang problema, hinahayaan ng Diyos dumating yan para yung mga maling gawa mo, maituwid mo. Yung mga maling paraan ng pamumuhay mo, maituwid mo. Yung mga maling ways. It leads us to repentance. It confronts us of our mistakes. Hello? Kaya bago ka magkakasira-sira, ngayon pa lang, sabi mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Yung problem mo na meron kang diabetes, meron kang sakit, or ano man yan, minsan may tinuturo si Lord eh. Bawasan mo ang kanin. Bawasan mo ang sweet. Hello? Bawasan mo ang kain ng mga fast food. Kaso pag binawalan ka pa, ikaw ang galit. Aawayin mo pa si mister, aawayin mo si misis. Aawayin mo yung mga anak mo. Hello? Sabi mo, hindi ako yun. Bawal mag-lie. Okay, sige, anyway. Okay, number 5. Pains or troubles become problems. Becomes blessing when it brings us back to God. Ang problema ay nagiging blessing pag binabalik tayo nito sa Diyos. Amen? When they bring us back to the Lord. Marami po ang nasira ang buhay, nagkaroon ng matinding problema, marami ang dumaan ng matinding pagsubok, pero sa kabila ng mga pagsubok na yon, nakakilala sila sa Diyos. Yung mga nabugbog ng matitinding problems, dumaan ng matitinding trials, yun ang naging reason kaya sila nakabalik sa church. Hello? Yun ang naging reason kaya sila nakabalik sa ministry. Yun ang naging reason kaya sila hinanap nila ang Diyos. Kaya blessed are those people who keep searching for God. Because when you keep searching the Lord, surely you will find Him. Search the Lord with all your heart. Kaya pag may problem ka, at ito'y nagbabalik sa iyo sa Diyos, nagiging blessing. Marami sa atin dito, di ba? Nakita-kita tayo sa church dahil ang dami nating problem.
Pero after no paglabas natin, si Lord lang pala ang solusyon. Amen? Sapagkat problems brings us back to the Lord. Kasi pag laging okay, pag laging maayos ang trabaho, maayos ang relasyon, maayos ang pamilya, pag masarap ang nangyayari lagi, kadalasan nakakalimot. Sige, Boracay muna tayo. Sige, family reunion muna tayo. Pati Sunday, kinakalimutan na. Kaya minsan, hahayaan ng Diyos magka-problema para sabihin mo sa buong pamilya mo, magsimba naman kasi tayo. Pumunta naman tayo ng church. Minsan, nahayaan ng Diyos yan eh. Ang mga sakuna, mga bagyo, di ba? Minsan, pag may mga matitinding lindol, doon maraming pumupunta sa church. Kinalinggo, nakala nila rapture na. Kaya, tara na, magsisi na tayo. Punta na tayo ng church. Hello? Di ba yung prodigal son, nung nakuha na niya ang kanyang mana, umalis na siya. Kasi sagana. Kadalasan, pag punong-puno ng kasaganaan, nawa-waste lang kung saan-saan. Nakakaalala na lang pag walang-wala na. Kaya sabihin mo, wag mo nang intayin yun. Hanggat kaya mo, magkusa kang magsimba. Magkusa kang pumunta ng church, hindi lang dahil may problema ka. Amen? Sundin natin ang kalooban ng Diyos. In 2 Corinthians 7:9-10, ang sabi dito ni Apostle Pablo, ngunit masaya ako ngayon, hindi dahil malungkot kayo. Kasi may mga, ang mga tayo malungkot ng panahon na yon. Kung hindi dahil naging paraan iyon para magsisi kayo. At iyan nga ang nais ng Diyos na mangyari. Kaya hindi nakasama sa inyo ang aking mga sinulat sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Ulitin ko ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi. Hello? At nagdudulot ng kaligtasan. Meron tayong mga nararanasan sa buhay natin, hinahayaan ng Diyos, inaalaw niya, para dalhin tayo sa pagsisisi. Diba? At yung pagsisisi na yon ay nagdudulot ng kaligtasan. Godly sorrows that leads to repentance. Ano yon? Yung malulungkot ka dahil nalalayo ka sa Diyos. Yung nalulungkot ka dahil nawawala ka na sa church. Hindi ka na nakaka-fellowship sa iyong mga kapatid sa Panginoon. Inaalaw ng Diyos yan para ano? It will lead you to repentance. Kasi kung laging cool lang, okay lang, at walang repentant heart, it will lead you to worldly sorrow. Hello? Hanggat may time pa, at kaya mo pang magsisi, may time pa at gusto mo pang magpaayos sa Diyos, gusto mo mang pagbabago sa Panginoon, gawin mo. Lahat tayo may pinagdadaan ng kahinaan, pagsubok, problema, wag mo nang hayaang malugmok ka pa dyan. Hanggat kaya mo pang magsisi, kaya mo pang magrepent, kaya mo pang lumapit sa Diyos, do it! Godly sorrows that leads to repentance. Kaya yung problem mo na yun sa Lord, magiging blessing to. Sapagkat lalo kung lalapit sa'yo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. How to turn your problems into blessings? When problems reveals to us undiscovered grace. Sa mga matinding problema, may nire-reveal si Lord sa atin, and that is His grace. Hindi natin alam na sa matinding pagsubok at problema na yan, makakayanan natin not on our own strength, pero grabe pala ang grace ni God. Doon natin na madidiscover His undeniable, sufficient grace. In 2 Corinthians 12:9, sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan, sabi ni Apostol Pablo, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang biyaya at kapangyarihan ni Kristo.
Alam niyo ba na marami sa atin ditong lumalakad sa kahinaan at isa na po ako doon. Marami tayong kahinaan. Hello. Walang nagsasabi rito na lahat ng parte ng buhay niya ay malakas siya. Marami tayong kahinaan pero nilalakaran natin. Araw-araw tayong lumalakad sa kahinaan natin pero bakit natin nasusurvive? Bakit ginagamit ka pa rin ng Diyos? Bakit nakatayo ka pa rin? Why? Sabihin mo sa katabi mo, why? Because I discovered His grace. Ulitin mo ulit. Because I discovered His grace. Alam mo yung mga taong hindi umalakad sa grace ni Lord, yun ang madalas madaya. Yun ang madalas madisconnect sa Panginoon. Yun ang madalas nawawala sa church. Yung grace ng Panginoon, para yung power natin yan eh. Hello? Power natin yan eh. Kapag hindi ka naka-plug, walang power. Kahit anong ganda ng Roland na to, kahit anong ganda ng piano na yan, at kahit anong mahal. Pag hindi yan naka-plug sa source, hindi yan tutunog. Hindi mo makikita kung anong makakayanan yan. Sapagkat hindi nakasaksak. Yung aircon, lahat ng to. Pag hindi naka-plug sa source, sa grace ni Lord, wala. Hello? Kaya, always plug into the source. Always be connected to God. And sometimes our problems, it reminds us to be connected always to the Lord and discover His grace. Alam niyo, lahat naman tayo dito, bunga ng biyaya ng Diyos. So sabihin mo, Pastor Ramelang, grabe mag-preach ng grace to. Okay na. Kesa naman ang i-preach ko, hindi grace ni Lord. Kasapagkat kahit sinong tumayo dito, kahit sino pa, pinakasikat na tao, nakakatayo tayo dahil sa grasya ng Diyos. Wala magsasabing hindi ko kailangan ng grace ni Lord. Every day, we need God's grace. Palakpakan natin ng Panginoon. Paano nagiging blessing ang problem? If it reconnects us to our loved ones. Minsan, hinahayaan ng Diyos magkakaroon kayo ng problema sa pamilya, sa buhay, para magkita-kita ulit kayong magkakapatid. Para magbati-bati ulit kayong mag-ama, mag-ina. Hello? Sino rito nung may namatay sa pamilya nila, nagkita-kita o silang magpipinsan? Sino rito yung may matitinding mga sakit at nasa deathbed na? Doon pa lang nakausap yung mahal sa buhay. Hindi nyo ba alam minsan na alaw na rin magkaroon ng problema para magkaroon ng reunion sa inyo? Hello? May malalang sakit, may nasunugan. Hello? Ayaw naman nating i-wish yan. Amen? We do not wish that to anybody. But sometimes God allowed it. Nagiging blessing kasi kayong magkapatid na hindi nagkikita, finally nagkita na rin at nag-usap. Saan ililibing si nanay? Imagine mo, huli na. Pero finally, nag-usap pa rin kayo. Yung prodigal son, nung siya'y kumakain na ng pagkain ng baboy, sabi niya, babalik ako sa tatay ko. See? Sometimes our problem will lead us to go back to our families. I have sinned against God. Kung hindi pa siya naubusan, kung hindi pa siya nagutom, hindi siya magsisisi, hindi siya babalik sa tatay niya. Yung iba naman, huwag niyo nang hayaan. Dumating pa yung mga ganong problema para magbati kayong magkakapatid, para kausapin mo si tatay, para kausapin mo si nanay, para kausapin mo si ate at si kuya. Hello! Ikaw na Kristiyano, ikaw ang unang humakbang. Ikaw na nakakilala sa Panginoon, ikaw ang unang tumawag. Hindi dahil ikaw ang may kasalanan, kundi dahil ikaw ang born again. Hello? Alugin mo yung katabi mo. Naintindihan mo?
Bawal matulog dito. Binibigyan kitang karapatang sampalin ako ng mahina. Joke lang. Ayan. Di ba? Number 9. Paano nagiging blessing ang problem? Ready na ba kayo? Problems becomes a blessing when problems reveals what really important. What is really important. Di ba pag may mga sunog, tinatakbo na mo na agad yung pinakamahalaga? Di ba? Naalala ko nung kumain kami sa Luke Fu. Sino nakakalam ng Chinese restaurant dyan sa may multi? Yung Luke Fu. Kaming buong pamilya kumakain kami. Nagkaroon ng sunog sa kusina nag-apoy. Lahat kami naglabasan. Si Daddy Bishop, ang una niyang kinarga si Benjamin. Si Benjamin, 3 pa lang nun Nagkasunog, hanap si Jamin. Kinarga niya si Jamin, bumaba si Daddy. Hindi ka na, lahat kami. Pero ang una niyang binitbit si Jamin. Because that time, Jamin is the most fragile. Kasi baby. Mami, hindi pa rin bumababa. Si Mami Bishop kumakain pa rin ng soup. Tapos lahat kami nasa baba na sabi, tawagin yung mami niyo, sabi ni Mami, hindi sayang tong soup. Sabi niya, in-order ko to Pero naman tinanong ko si Mami, bakit di ka bumaba? Hindi ibig sabihin mahalaga yung soup. Sabi ni Mami, hindi tayo pababayaan ni Lord. Sabi niya, hindi yan masusunog, sabi niya. Kasi inatak pa namin si Mami pababa. Ganun ka-confident si Mami na alam niya, amen, mahalaga siya sa Lord. Di ba? Maraming papagawa si Lord sa kanya, hindi siya masusunog doon. Pero grabe talagang mami ko. Well, sometimes pag may mga sunog, di ba, it reveals kung anong importante. Di ba, pag nasunog ang bahay, sabi, kunin mo na yung passport, kunin mo na yung bangko, kunin mo na yung picture namin nung bagong kasal, ganyan. Album, di ba? Yun yung mga binababa niyo, di ba? Misa wala ka na mababa, sarili mo na lang. Di ba? Kasi, pag may mga problema, lumilinaw sa'yo kung anong mahalaga. Di ba? Yung iba, naghihingalo na. Bibisitahin, teka lang, magme-makeup lang ako. Sandali lang po, magme-makeup lang daw. Di ba? Yung iba, mahalaga pa rin yung looks nila. Pero may ganyan. Di ba? So, ang tanong, pag may mga problema tayo, anong mahalaga sa'yo? In Psalms 119:67-68, before I was afflicted, I went astray. But now I obey your word. You are good and what you do is good. Teach me your decree. So anong malaga? Pag may problema, what is important? The word of God is important. Our obedience to the Lord is important. May tinuturo ang problema sa atin. Amen? Marami sa mga problema tayo ang may gawa. Tayo ang nagiging dahilan. Hindi dahil bigay ng Diyos, kundi tayo ginusto natin. Pero natututo tayo sa mga problema. Hello? Kung anong mahalaga, yung makilala mo ng husto ang Diyos, yung matutunan mo siyang sundin, dahil ikaw laging nasusunod sa buhay mo. Walang nagpapasunod sa'yo, kahit mga magulang mo, wala. Pero dadaling ka ng Diyos sa isang problema na para maintindihan mo ang salita niya. Hello? Teach me your word. Bakit? Iba magpalo ang Diyos. Huwag mo nantaying ipaluin ka ng Panginoon. Our blessings, our problems turns to blessings when it leads us to obey the Lord. To surrender to Him. So right now, alam ko lahat tayo dumadating sa problems. Dumadaan sa problema. But let's turn our problems to blessings. Sabi mo, uwi ka ngayon, yung problem mo, blessing na. Kasi may sinasabi ang Diyos dyan. It will reveal your priorities in life. It will reveal your need to come back to God. Kaya mag-review ka na, nasaan ka ngayon. Because the Bible said, all we know this, that all things work together for good to them that who loves God, to them who are called according to His purpose. Kaya yung salitang everything works together for good na salita, nangyayari lang yun sa mga nanunumbalik sa Lord, sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, to them that love God. Amen? According to His purpose. Kaya ang challenge ko ngayong araw na ito,
if you want your problems to become a blessing, turn your problems to blessing by turning to God. By surrendering to God. Do what is right while there is time. Sabi mo, while there is time. Tayong lahat ay tumayo, palakpakan natin ang Panginoon. Lord, we thank you, we honor you, we bless your name. Lord, lahat po kami rito may mga kanya-kanyang dalahin sa buhay. May mga problema at may mga suliranin. But Lord God, teach us your way. Teach us your way, O God.